10 ng gabi noong Abril 2018. Sa isang barangay sa San Jacinto, Pangasinan, wala nang ingay kundi ang huni ng kuliglig at yabag ng iilang naglalakad pa uwi. Payapa ang gabi at walang mag-aakalang isang nakagigimbal na insidente ang nakaambang mangyari. Sa isang iglap, sumambulat ang apoy mula sa garahe ng isang malaking bahay na nakatayo malapit sa kalsada. Mabilis ang paggapang ng apoy. Sinakop nito ang isang silid at ilang minuto lang ang pagitan ng lamunin nito ng buo ang marangyang tirahan. Ang bahay ay pagmamay-ari ng pamilya Regalado. Bungalow at fully furnished, bagong pintura, may landscape ang harap at may nakaparadang sedan at motor sa garahe. Katatapos lang ipaayos ng pamilya ang bahay mula sa halos 5 taong pagtitipid ng 3 magkakapatid na OFW. Si Grace na nurse sa Italy, si Elvin at Miko naman na mga factory worker sa South Korea. Wala ang buong pamilya ng gabing yon. Nag-outing ang mag-anak sa Zambales sakay ng kanilang SUV bilang selebrasyon sa pag-uwi ng 3 anak mula sa ibang bansa. Unang pagkakataong magkakasama silang muli matapos ang mahabang panahon. Nagtakbuhan ang mga kapitbahay. Ang ilan ay nagtangkang sumalok ng tubig mula sa gripo. Ang iba ay may dalang timba at galon. Kanya-kanyang parte para maapula ang apoy, ngunit sa laki at bilis ng pagkalat nito ay hindi naging sapat ang kanilang pagtutulungan. Ang iba ay nanunood lang, sumisigaw sa gitna ng takot at pangambang baka may madamay pang ibang bahay o may buhay na malagay sa panganib. May tumawag sa BFP ngunit inabot pa ng halos 1 oras bago dumating ang truck ng bumbero. Pagsapit ng madaling araw, wala nang natira kundi abo. Mga haliging natupok at ilang kagamitang umuusok pa. Kinabukasan, bandang 9:00 ng umaga, dumating ang pamilya Regalado. Hindi pa man bumababa ng sasakyan ay ramdam na ang bigat ng damdamin. Si Tessie, ang ina, ay tulalang bumaba. Hawak ang bag na may lumang tuwalya at mga gamit sa outing. Si Antonio, tahimik na lumapit at nanlumo sa kinahinatnan ng kanilang tahanan. Ang 3 magkakapatid ay hindi makapagsalita. Lahat ng pinaghirapan nila sa loob ng 5 taon nawala sa isang gabi. Kahit ang mga larawan na naglalaman ng mahalagang alaala at mahalagang dokumento ay hindi na isalba. Nilapitan sila ni Alma, kapatid ni Mang Antonio. Pilit niyang inaalo ang mag-asawa, tila hindi makapaniwala sa nasaksihan. Samantala, sa kabilang kanto may isang taong nakatanaw lamang. Si Romy, asawa ni Alma. Hindi lumapit, hindi kumibo. Nakatayo lang sa lilim ng poste. Walang emosyon ang mukha. Nasa mga mata niya ang pagtitig na hindi maipaliwanag. Parang hindi naaapektuhan. Parang walang pakialam. Lumabas ang paunang report mula sa Bureau of Fire Protection makalipas ang 3 araw. Ayon sa kanilang inisyal na investigasyon, posibleng faulty wiring ang pinagmulan ng sunog. Short circuit. Ganun lang kasimple. Ngunit para sa pamilya Regalado, may kulang. Masyadong mabilis ang pagkalat ng apoy. Alam ng pamilya na iniwan nilang nakapatay ang mga appliances at binunot din ang mga saksakan kung kaya't malabo sa kanilang isip ang paliwanag ng ahensya. Bukod dito, nangyari lamang ang insidente sa kauna-unahang pagkakataon na iniwan nila ang bahay ng walang tao. Wala silang anumang impormasyon o ebidensya, kaya't pinili ng pamilya na manahimik. Ngunit sa kanilang katahimikan, may iisa silang hinala. Si Romy na malayo ang loob sa pamilya
at halata bilang tanging tao na natutuwa sa kanilang sinapit. Nagsimula ang lahat. 3 taon na ang nakalipas mula nang tanggihan siya sa hinihiling na utang. Simula noon hindi na ito bumati. Naging malamig ang pakikitungo. Tila may kinikimkim na galit, may tampo, at ngayong nawala ang lahat ay mababakas sa kanyang mata ang pagkatuwa. Bago pa man naging sementado ang bahay ng mga regalado, bago pa man makabili ng ilang sasakyan, isang maliit na bahay lang ang meron sila. Yari sa pinagtagpi-tagping yero, kaunting hollow blocks at halos yari sa kawayan ang ibang mga bahagi. Si Mang Antonio at Aling Tessie na naglalako ng gulay sa palengke ang nagsimula ng lahat. Bawat madaling araw ay nagtutungo sila sa Urdaneta, Pangasinan, sakay ng kanilang lumang motorsiklo na kinabitan ng garong upang maisakay ang mga sako ng ampalaya, sitaw, repolyo, kamatis at marami pang iba. Araw-araw silang magkasama sa trabaho habang ang 3 anak ay sinusuportahan nila sa pag-aaral. Sa bawat bagyong dumaan, sa bawat patak ng ulan na tumataga sa kanilang bubong, hindi sila tumigil na kumayod at nangarap na balang araw mapapaayos ang kanilang bahay. Pero higit pa roon, nangarap silang mapatapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Pinilit nilang pagkasyahin ng maliit na kita. Nangailangan ng pera para sa kolehiyo ni Grace, kaya't nangutang si Aling Tessie sa isang lending corporation sa bayan. Kahit alam niyang malaki ang tubo, pinilit bayaran ito buwan-buwan gamit ang kinikita sa gulay. Lumipas ang mga taon, nagtapos si Grace ng nursing at nakakuha ng kontrata sa Italy. Si Elvin ay pumasok sa isang maritime school at nang makatapos ay sumampa sa barko. Si Miko naman ay nakatapos ng degree sa business administration at piniling magtrabaho bilang factory worker sa South Korea kung saan malaki ang kita. Habang nasa abroad ang 3 anak, hindi huminto ang pagpapadala. Paunti-unti, pinaayos ang bubong, pinatibay ang poste, pinalitan ang sahig, naging konkretong bahay ang dating barong-barong lang. Hanggang isang araw, napagdesisyonan na ring bumili ng sasakyan. Isang SUV at isang second-hand na sedan para hindi na mahirapang bumiyahe sina Mang Antonio at Tessie. Kalaunay nakapagpundar pa ng motorsiklo si Elvin na ginagamit tuwing uuwi siya. Sa wakas, natupad ang matagal na pangarap, ang maginhawang buhay para sa kanilang mga magulang. Taong 2018, sabay-sabay na umuwi ang magkakapatid. Doon sila nagsalo-salo sa bagong tahanan. Kumpleto ang pamilya. May lechon sa mesa, may mga bisitang kaanak at kapitbahay at may larawan ng pamilyang masaya at puno ng pasasalamat. Sa kabilang bahay, nanonood lamang si Romy. Dating kagawad, minsan naging kilala sa barangay bilang matapang na opisyal. Nanalo sa unang termino ngunit hindi na muling nakabalik sa pwesto. Unti-unting nagbago ang tingin sa kanya ng mga kapitbahay. May ilang reklamo sa barangay, paninigaw, pandurugas, paminsang panghihingi ng balato sa mga may tanggap na ayuda. Pero ang pinakamabigat ay ang bisyo sa sabong. May balitang nagbenta ito ng motor at isinangla ang ATM ng asawa mula sa 4Ps para lang makapusta sa sabong. Minsan ay nakita pang umiikot sa mga bahay para mangutang. 3 taon na ang nakalipas. Humingi siya ng tulong sa mag-asawang regalado. 30,000 daw ang kailangan pang umpisa raw ng negosyo. Ngunit dahil alam ng mag-asawang regalado ang bisyo ni Romy, ay tinanggihan nila ito. Simula noon, nanlamig ang pakikitungo ni Romy. Hindi na bumabati, hindi na lumalapit, at kapag nagkakainuman sa kanto, naririnig ng ilan na may mga banat ito
sa mga taong lumaki na umano ang ulo porket gumanda ang buhay. Sa bawat palamuti ng bahay sa mga regalado, may matang nakamasid mula sa di kalayuan. Sa bawat pag-angat, may pusong sumisiklab ang inggit at ang inggit na ito ang nagtulak sa isang krimen na walang nag-akalang mangyayari. Lumipas ang ilang araw mula nang masunog ang bahay ng mga regalado. Habang ang pamilya ay abala sa pag-aasikaso ng mga nawalang dokumento at sa pag-iisip kung paano babangong muli, si Romy ay nanatiling tahimik. Hindi siya sumama sa pagtulong. Wari bang sinadya niyang umiwas. Pansamantalang nanuluyan si Mang Antonio sa isang shelter. Ibinenta ng pamilya ang kanilang naiwang ari-arian, ang kanilang SUV upang magamit sa muling pagsisimula. Samantala, naging abala ang magkakapatid sa pag-aasikaso ng kanilang mga nasirang dokumento na kailangan para muling makabalik sa kani-kanilang naiwanang trabaho sa ibang bansa. Lumipas ang ilang mga linggo at nakumpleto na ng magkapatid ang mga papeles. Bagamat galing sila sa isang matinding pagsubok ay pansamantala nila itong kinalimutan. Umalis at iniwan ng kanilang ama't ina, dala ang pangakong makakabangon din silang muli balang araw. Kasabay nito, isang pangyayari ang nagbigay ng direksyon upang mas maging malinaw ang nangyari ng gabing nawala sa pamilya Regalado ang lahat. Makalipas lamang kasi ang isang linggo ay isang lead ang lumitaw. Sa isang inuman session, kasama ni Romy ang 3 pang kalalakihan sa kanilang barangay na kapwa niya mahilig sa sabungan. Sa umpisa'y simpleng kwentuhan lamang. Ngunit habang lumalalim ang gabi at lumalakas ang tama ng alak, ay unti-unting nagbago ang tono ng usapan. Sa gitna ng tawanan at biruan, may isang sandaling bumigat ang hangin. Walang pasubali, basta na lang lumabas sa bibig ni Romy ang pagtatapat. Isang lasing na kumpisal. Sinabi niyang matagal na siyang may sama ng loob. Inulit ang tungkol sa utang na hindi pinahiram ni Antonio at Tessie. Ikinuwento niya ang dinaramdam sa tuwing dumaraan siya sa harap ng bahay ng mga regalado. At makikita ang pag-unlad ng kanilang dating mahirap na buhay. Ikinuwento rin niya kung paano niya binili ang gas sa sari-sari store. Kunwari para sa uling nasisigaan para sa barbecue. Pero sa iba pala niya gagamitin. Sa huli, inamin niyang siya ang pasimuno sa nangyaring sunog sa bahay ng pamilya Regalado. Isa sa mga kainuman, si Kaloy, ay pamangkin ng barangay Tanod. Kahit amoy chiko na dahil sa alak ay malinaw sa isipan ang mga sinabi ni Romy. Kinabukasan, dala ng konsensya, ay sinabi niya sa tiyuhin ang lahat. Ikinuwento rin ng tindera sa malapit na sari-sari store na bumili nga ng isang bote ng gaas si Romy, isang araw bago mangyari ang sunog. Aniya, sinabi nitong gagamitin lamang daw sa pag-iihaw ng pulutan. Dahil sa mga nasabing pahiwatig, muling nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad sa muling pagsisiyasat sa lugar. Natagpuan sa isang bahagi ng bahay ang isang patpat na may nakapulupot na tela. May bakas ng gas kahit panatupok na ito. Iniugnay ito sa posibleng pinagmula ng apoy. Bagamat may hinala na ay gulat pa rin ang pamilya Regalado nang malaman ang naging pag-amin ni Romy. Dahil sa mga ebidensya at statement ng ilang testigo ay inaresto si Romy noong Mayo 2018 matapos itong makitaan ng probable cause ng krimen. Hindi naman pumalag si Romy ngunit hindi nito sinagot ang mga paratang. Ipiniit si Romy sa police station habang hinihintay na malitis ang kanyang kaso. Taong 2019, makalipas ang ilang buwan, nagsimula ang proseso ng paglilitis.
Ipinagtanggol si Romy ng Public Attorney's Office dahil wala siyang kakayahang kumuha ng pribadong abogado. Mahinahon lamang si Antonio at Tessie habang hinihintay ang kahahantungan ng kaso. Samantala, si Alma ay hindi malaman kung saan lulugar. Alam niyang mali si Romy at malaki ang nawala sa kanyang kapatid, ngunit bilang asawa ay hindi nito magagawang basta na lang talikuran ang ama ng kanyang mga anak. Si Romy ay inilipat ng kulungan. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, patuloy rin ang pagtanggi ni Romy sa mga paratang. Anya, lasing siya ng gabi na mangyari ang insidente at wala umano siyang malinaw na alaala kung ano ang kanyang ginagawa noon. Ngunit bitbit ng prosecution ang mga salaysay mula sa 3 kainuman niya. Kasama si Kaloy, pare-pareho ang kwento. Sa kalagitnaan ng gabi ng inuman, malinaw na nabanggit ni Romy ang matagal na niyang hinanakit at ang pagbili ng gas at paggamit nito. Dagdag pa rito ang kwento ng tindera na nagbenta sa kanya isang araw bago ang insidente. Isa pa sa pinakamatibay na ebidensya ay ang kuha ng CCTV mula sa kalapit na bahay. Alas 11 ng gabi, kitang-kita si Romy na pumapasok sa eskinita na may dalang bote at patpat. Sa kuhang ito ay makikita na diretso ang lakad ni Romy at walang anumang pahiwatig na siya ay nakainom. Mas lumala ang kaso ng ilahad ng barangay ang ilang tala tungkol kay Romy noong siya'y kagawad pa. Ilang beses itong naireklamo ng mga residente dahil sa pananakit, pangingikil at pagkukupit ng mga ayuda. Minsan na rin daw itong sinanla ang motor ng kanyang asawa para sa bisyo. Bagamat hindi ito direktang may kinalaman sa sunog, ipinakita nito ang pagkatao at galaw ni Romy bilang isang taong walang kredibilidad. Taong 2021 sa ikatlong sesyon ng paglilitis, isang hakbang ang bumago sa takbo ng kaso. Alam ni Romy na wala na siyang lusot sa kanyang nagawang kasalanan. Halata ang pagod sa kanyang mata at rinig sa tono ng kanyang boses ang pagsuko. Sa payo na rin ng kanyang abogado, naghain si Romy ng guilty plea. Inamin niya na siya ang responsable sa nangyaring sunog ng gabing yun. Sinabi niya ang hinanakit at hindi raw niya matanggap na naiwan siyang walang narating habang ang kapatid ng asawa niya ay may bahay, sasakyan at matagumpay. Sa isang iglap, nasira ang lahat dahil sa isang maling desisyon. Hinintay ng korte ang desisyon. Ilang linggo pa ang lumipas at lumabas ang hatol. Guilty si Romy sa kasong arson at destruction of property. Nagbigay na ng hatol ang hukom. 30 taong pagkakakulong na walang parole na ginawang 25 taon dahil sa paghahain nito ng guilty plea. Pinagbabayad din siya ng 1 milyong piso bilang danyos sa pamilya Regalado. Hindi ito kayang bayaran ni Romy, kaya't ang hatol ay direktang pagkakakulong. Pagkaraan ng desisyong inilabas ng korte, unti-unti nang bumalik sa katahimikan ang buhay ng pamilya. Unti-unting nakaipon ang mag-asawang Regalado sa mga padala ng kanilang 3 anak na patuloy na kumakayod sa abroad. Laking pasasalamat ng mag-asawa dahil kahit na nawala sa kanila ang lahat, ay hindi nawala ang dunong ng kanilang mga anak na puhunan para sa kanilang naging pag-unlad noon at muling pagbangon ngayon. Pagsapit ng Disyembre 2022, mahigit 4 na taon matapos ang trahedyang sumubok sa tibay ng pamilya Regalado, unti-unti nang bumalik ang kanilang lote sa dati nitong anyo. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang disenyo ng bahay. Kung noon ay bungalow lamang ito, ngayon ay mas malawak na at meron ng ikalawang palapag. Yari sa konkreto, may reinforced steel bars at may safety exit sa likod.
Ngayon ay may CCTV na rin na naka-install sa bawat sulok nito. Hindi na rin maikakaila ang pagbabago sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Si Grace, kahit abala sa trabaho sa Italy, ay regular na nagpapadala ng mensahe sa kanyang mga magulang. Si Elvin ay makailang ulit na ring nakapagbakasyon mula sa barko at si Miko ay regular na nagpapadala ng package sa pamilya mula sa South Korea. Si Mang Antonio at Aling Tessie ay hindi na muling bumalik sa pagbebenta ng gulay. Sa halip, pinili nilang alagaan ang tahanan, tanggapin ang mga bumibisitang kaanak at magsilbing paalala sa kabarangay na ang kayamanang pinaghirapan ay maaring mawala sa isang iglap. Ngunit hindi kailanman mawawala ang dignidad ng isang pamilyang matatag. Minsan sa isang linggo ay dumadalaw si Alma. Mahirap pa rin sa kanya na tanggapin ang asawa niyang si Romy na siyang naging dahilan ng matinding pagsubok sa buhay ng kaanak. Ngunit natuto siyang pumanig sa tama. Walang hinanakit ang pamilya Regalado sa tuwing dumarating siya at tila bahagi na lamang ng nakaraan ang lahat. Patuloy ang pagsisilbi ni Romy sa kanyang parusa sa kulungan. Minsan sa isang buwan kung dalawin siya ni Alma. Ayon kay Alma ay malaki ang naging pagsisisi ni Romy sa kulungan. At sa tuwing bumibisita siya ay palagi nitong sinasambit ang paghingi nito ng tawad sa pamilya Regalado. Naging bukas sa pagpapatawad ang mag-anak. Naniniwala sila na ang pagpapatawad ay siyang bahagi ng kanilang pagharap ng buo sa bagong buhay. Nagpatuloy ang blessing sa magkakapatid sa ibang bansa. Hindi nawala ang kanilang kasipagan dahil sa bawat pawis na inilalaan nila sa kanilang trabaho ay ang seguridad ng kanilang kinabukasan. Nangako rin ang magkakapatid na kung magkaroon ng sapat na ipon at matapos ang kanilang kontrata ay mamamalagi na lamang sa Pilipinas kasama ang mga magulang at gagawa na rin ng sariling mga pamilya balang araw. Pamilyang bubuuin at palalakihin katulad ng ginawa ng kanilang mga magulang para sa anumang hamong dumating sa hinaharap ay manatili itong matatag at hindi makayang buwagin ng kahit na sino paman.